at saka yung consistency. Ayan na si Coach Harold. Oh, Okay, so Coach Dennis, welcome mo ulit si Coach Harold. So please help me welcome our Diamond Coach, the founder of Team Achievers, Coach Harold Pangan. thank you po. Yes, take it away, Coach. Salamat po, Coach. Salamat. Gusto lang namin is makakuha ng technique sa iyo kung paano ka nag-rank up into Diamond. Paano ka naging top 1 earners? Ang pagiging top o pagkita ng maganda sa negosyong to, pag-rank up, lahat kasi yan para sa akin, yung pananaw ko kasi dyan, you will get what you deserve, yung kasabihan na matatanggap mo kung ano yung deserve mo. So, doon ako nakapokus eh. So, hindi ako, kahit ever since naman, nung wala pa ako sa Live Good, pag nagdarasal po ako, Lord, gawin niyo akong karapat-dapat sa biyayang hinihingi ko. Ganun lagi ako. Hindi man sa business na to, sa dati kong mga ginagawa, sa sportsman yan, sa trabaho ko, sa pagtitinda ko. Lagi kong dasal lagi, paulit-ulit lang yung dasal ko. Ang dinarasal ko lagi, gawin niyo akong karapat-dapat sa mga biyayang hinihingi ko. Kung ano man yung hinihingi ko, hindi ko alam kung ibibigay sa akin. Kasi, tanggap ko kung hindi ko deserve eh. Isa, may anak ka, kung meron kang 3 anak, yung isa doon, pasaway, irresponsable, humihiling ng kotse, hindi ko bibigyan yun. Kakapahamak niya eh. Or hindi niya deserve. Pag nakita ko nang ready na siya, responsible na siya, matured na siya, ready na siyang humawak ng responsibility, ibibigay ko sa kanya yung hinihiling niya. Na, alam ko, kakayanin niya na. So parang ganun yung pananaw ko sa buhay. Dito sa negosyo to, yun yung mindset ko. Kung hindi ko deserve, hindi ibibigay sa akin. Kaya lagi kong dinarasal, gawin niyo akong deserving sa blessing na hiningi ko. So nagugulat na lang ako, little by little, binibigay sa akin. So nagsimula sa, siyempre, bronze, silver. So hindi ko alam, magiging gold ba ako? Hindi ko alam. Basta alam ko nun, kung ano yung deserve para sa akin, yun lang bigay mo. Kung matagal akong mag-gold, okay lang, kung deserve ko yan. Kung hindi pa ako ready mag-platinum, hindi pa ako ready mag-diamond, kung hindi pa ako ready magkaroon ng sasakyan na pangarap ko, kung hindi ko pa deserve makabili ng bahay, kung hindi pa para sa akin yan, kung hindi ko pa deserve na magkaroon ng 7 diamond sa ilalim, hindi ko pa deserve, tatanggapin ko yun. Ganun lang kasi yung mindset ko ever since eh. So, ang ginagawa ko, nagpo-focus ako kung paano ako magiging deserving. Nagpo-focus ako sa attitude ko, character ko, skills. Yan. Pagsamasamahin na natin yan. Attitude, character, skills, emotion, integrity, credibility, purity, intention. Lahat dapat yan malinis, naka-align sa isang direksyon. Ang maging isang mabuti. At kung bibigay ba sa akin yan, kaya ko bang hawakan? Deserving ba ako na humawak ng maraming diamonds? Deserving ba ako na magkaroon ng maraming leader? Deserving ba ako? Siguro kung makikita ng Diyos na wala akong ginagawa kundi matulog, siguro kung nakikita ng Diyos na ang intention ko marumi, gusto ko pera-pera lang, siguro hindi ibibigay sa akin yan. Ang intention ko kasi, inaayos ko yung intention ko, inaayos ko yung motibo ko, ina-align ko lahat sa yung turo ng ibang mga mentor na unahin mo yung service, unahin mo lahat yan. Help your people get what they want and you will get what you want. So doon, nakapokus ako doon. Help your downlines get what they want and you will get what you want. So doon yung focus ko talaga ever since. Nung nagsimula ako dito, from day one, nakapokus ako paano ko tutulungan yung tao ko. Kung ilan yung makukuha ko ngayon, little by little lang yan.
Step by step. Meron akong 5 tao ngayon. Nakapokus ako sa 5. Tutulungan ko to. Kailangan ma-duplicate ako dito. Kailangan may maituro ako dito. Sabi ko, paano ko matuturuan to kung hindi ako marunong? Paano ko i-guide to kung ako mismo walang alam sa negosyo to? Paano ko sila i-guide? So, nagsimula siya sa pag-aaral. So, inaaral ko yung business kasi gusto ko maturuan o matulungan, ma-guide yung mga tao na makukuha ko. Kailangan may assist ko sila. So, sinama ko sila sa Live Good, siyempre, isasama ko sila rito. Siyempre, dapat ako unang magtuturo sa kanila. Kasi wala namang mga alam yan eh. Dapat ako yung unang mag-aaral. So, yun yung mindset ko. Tapos, tinuruan ko sila, ginabayan ko. So, gumawa ako ng mga tutorials para maintindihan nila. Ginagawa ko, ang tawag sa ginagawa ko para sa akin ha, sinisimplify ko lahat ng mahirap. Kasi alam ko mahirap ang network marketing, mahirap aralin yung dashboard mo, lalo na hindi ka techie, hindi naman lahat, kagaya natin, marurunong, di ba? So, ginagawa ko, sinisimplify ko yan. Lahat sinisimplify ko. Pati presentation, sinisimplify ko yan. Sa abot ng maiintindihan ng mga taong medyo mahihina ang pangunawa, medyo mahina pumick up, doon ako nakapokus eh. Hindi ako nakapokus doon sa matatalino na. Kasi matalino na yan eh. Kahit pabasa ko lang sa kanila yung PowerPoint, maintindihan na yan eh. Pero doon ako nakapokus sa mga taong hindi maintindihan paano konsepto. So, ginagawa ko talaga, pinapadali ko para sa kanila. Kung mapapansin nyo, lagi akong Tagalog kasi maraming Pilipino hindi naman sanay sa English eh. Pati nga yung PowerPoint ko, kung napansin nyo, Tagalog lahat eh. Ginagawa ko yun, sarili kong design. Kasi Tagalog naman talaga. Pumunta ka nga Japan eh. Wala namang English, puro Nihongo eh. Diba? Korean. Pagpunta mo ng Korean, ikaw mag-a-adjust, hindi sila. Ikaw mag-aaral ng language nila. Kahit mag-English ka dyan, pag-aralan mo yung language nila para makasabay ka sa lugar. Dito sa Pilipinas, sarili natin bansa, hindi natin naiintindihan eh. Biro mo, naglabas ng memo yung barangay, English. Hindi naiintindihan ng mga taong bayan, English yung memo eh. Diba? Mayroong FB page, FB group, ang municipal, pag naglabas ng mga memorandum o announcement, puro English eh. Pati mga dokumento, English. Pilipino yung mga tao sa Pilipinas. Dapat ang nag-a-adjust, Amerikano. Hindi Pilipino nag-a-adjust. Para sa akin po yun ha. Kasi hirap na hirap po ako eh. Ako nahihirapan. Kailangan ko pa ipa-translate sa kuya ko. Kuya, translate mo nga to. Ba? Di ba? Honor ka mula kinder hanggang high school, hanggang college. Translate mo to, kuya. Alam mo, mahirap eh. Kaya, ayun, balik tayo doon sa pananaw ko. Ang pananaw ko lang naman po sa buhay, you will get what you deserve. Kahit sa negosyo yan. Kung hindi ko deserve, hindi ko deserve. Kung ano lang yung para sa akin, kontento na po ako dun eh. Kasi alam ko naman yung capacity ko eh. Kung ito lang capacity ko, ito lang ako. Ito lang kaya ko eh. Basta sa range ko, sana, kahit pa paano, magawa ako ng tama. Kumbaga, kung ang level ko pang grade 6 lamang, ang iba pang high school, pang 4th year, ang level ko halimbawa grade 6 lang, I make sure na dapat sa grade 6 na yon, hindi naman ako below average. Kahit man lang average, okay na ako dun. Huwag lang ako mapag-iwanan. Parang yung feeling ko before, nung nagsisimula ako dito, okay lang kumita ako ng 50,000 per month. As long as ginagawa ko ng tama at wala akong sinasagasaan. Ginagawa ko yung negosyo ko in ethical way. Okay sa akin yun. Kung ano yung deserve ko, yun lang ako. Ayaw kong gumawa ng mali kasi alam ko, binabawi yung blessing pagka may mali. Dahil experience ko na po yan. So marami pong pinagdaanan sa buhay. Hindi ko na po isa-isahin. Marami po akong maling ginawa sa buhay na minsan akala ko tama. Akala ko blessing. Pinahiram lang pala sa akin. Pinahiram lang, sinubukan lang ako kung hanggang saan ko kayang hawakan. Minsan umaabot na sa ulo, lumalaki ulo, minsan nag-iiba ugali. Binabawi eh. So sabi ko sa lahat ng mga nangyari sa akin, siguro maraming aral na
very sensitive ako eh. Sensitive ako kung tinuturuan ba ako. Sensitive ako kung pinapalo ba ako nung nasa taas. Kung may mali ba ako. Sensitive ako dyan. So, hanggang lagi pinagdarasal. Itama nyo ako. Kung may mali akong ugali, i-correct nyo. Kung hindi ko naiintindihan, ipaunawa nyo. Ayokong lumaki at tumanda o mamuhay doon sa mali. Nabubuisit ako sa sarili ko eh. Pagka may mali akong ginagawa na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko makontrol. Yun ako eh. Pero pag inalaw mo yun, paulit-ulit yun na hindi matatama. Kailangan willingness. Willingness to change. Okay? Pilitin mong magbago yung sarili mo. Willingness na baguhin mo yung sarili mo. Kung may nakikita kang hindi mo gusto sa sarili mo, pero pag walang willingness, wala. Kailangan doon may acceptance. Una doon, kailangan may acceptance ka. Pag wala yung acceptance, wala yan. Hindi ka magbabago. Maraming leaders nakikita ko ngayon. Pag kinokorek mo, nagagalit. Pag sinabihan mo na itong tama, itong mali, dinidepensahan pa yung sarili. Sabi ko, ako hindi. Pagka ginaganyan ako ng mga tao, natutuwa ako eh. Bakit? Lalo na ang nagsasalita sa akin eh, mas successful sa akin. Tapos sa larangan na ginagalawan ko, eh doon siya successful. Makikinig ako doon. Kasi, for example, network marketing. Kung sino yung successful sa network marketing, kung ano yung mga payo niya, aral niya, turo niya, yun ang sinusundan ko. Kasi hindi naman siya makakarating doon kung hindi tama yung mga pananaw niya at mindset niya. Kung hindi naaayon dun sa alignment to success yung kanyang attitude at character. Siyempre, hindi naman siya makakarating doon. Kaya kung ano yung tinasabi nila, pinakikinggan ko lang. So, nanonood ako ng mga video sa YouTube ng mga successful na tao. Nakilala ko successful talaga ha. Hindi yung butaw-butaw lang. Alam natin naman niya, maraming nagmamagaling lang. Pero nakikita ko sa YouTube, sa Facebook, marami talaga successful na tao dyan. Kilala ko talaga sila. Kahit before pa, nakikita ko na sila sa dating company. Ngayon, mga vlogger na sila, mga motivational speaker. Nakikinig talaga ako sa kanila. Kagabi lang, mayroon akong pinanood, o kaninang umaga, mayroon akong pinanood. Ang dami ko natutunan sa kanya. Si MJ Lopez, isa siyang successful na businessman, network marketer, traditional businessman. At the age of 18 years old, Millionaires Club member sa network marketing. Imagine ilang taon na siya sa network marketing. At may resulta siya. Alam niya sinasabi niya, alam niya ginagawa niya. So kung ano sasabihin niya, ina-absorb ko talaga. So dito naman sa mundo natin, lahat naman tayo ignorante o inosente. Natututo lang naman tayo dahil andyan yung learning sa paligid eh. Hindi mo matututunan yung mga bagay-bagay pagka wala kang acceptance o hindi mo alam kung sino pakikinggan mo. Kaya marami sa mga tao na hindi nagiging successful kasi ang pinakikinggan nila yung mga failures, ang pinakikinggan nila yung sarili nilang pride, ang pinakikinggan nila yung ego nila. So kaya di bali nang maghirap, wag lang tamaan ng ego. Di bali nang maghirap, wag lang tamaan ng pride. So hindi ko pagpapalit yan. Mas gusto ko yung kayamanan, success. Kahit na ibaba ko pride ko, ibaba ko ego ko, i-accept ko kung sinabi mong mali ako, di okay lang. Tatanggapin ko yan, hindi ko i-depensa sa sarili ko. Kasi doon ako mag-grow eh. Doon ako matututo. So, pasensya na kayo, yung training ko ngayon, hindi training talagang formal ha. Ano to eh, hindi mo madalas maririnig eh. Kasi bakit? Ang dami mga member ng Live Good, may skills. Lahat ng training na atinan na. Ilang networking na nasalihan, ilang training na naatinan. Bakit hindi pa rin nagiging successful? Kung totoo talaga nagiging successful ang isang taong laging umaattend ng training. Meron na ba? Ginagawa naman nila yung sinabi sa training. House meeting, webinar, independent siya, hindi siya umaasa sa upline, hinahawakan niya na maayos tao niya. Bakit hindi pa rin yumayaman? Diba? May mga tanong, di ba? Ganyan din ako. Nagtatanong din ako nun eh. Hanggang na-realize ko,
na hindi pala lahat galing sa kamay ng tao ang success. Hindi lahat galing sa dalawa mong kamay, sa sarili mong isip, sa sarili mong galing, para maging successful ka. Ang pangatlong kamay, ang mag-aangat sa iyo, papunta sa success, ay yung kamay ng Diyos. Kung deserving ka. Pag may bahid na marumi ang pag-iisip mo, medyo matatagalan ka pa. Ang intention mo hindi maganda, matatagalan ka pa. Maraming test na ibibigay sa atin sa negosyo to. Maraming test na ibibigay sa iyo. Tinetest lang siya ng nasa taas eh. Tinetest lang siya ng Diyos doon sa situation na yon. Pero hindi siya pumasa. Nagbitaw siya ng hindi magaganda. Na ang intention niya doon sa binitawan niya ay para iangat yung sarili. Hindi para maliwanagan. Okay? Iangat ang sarili at ipagtanggol ang sarili. At nagbitaw ng hindi magagandang salita. Na Paul, kung sa akin nangyari yan, minaliit ako, o may nagsabi na hindi ako naiintindihan, ipapaliwanag ko lang yung side ko at tatanggapin ko ng buong buo kung yun ang pananaw niya sa akin. Bakit? Eh yung taong sinabihan, wala pa dun sa rurok ng tagumpay eh. Hindi ko dapat depensa ang sarili ko. Wala pa ako sa rurok ng tagumpay. Dapat ina-accept ko lang lahat yon. Kung anong sabihin sa akin, i-accept ko lang. Kahit masakit, i-accept ko lang yon. Bakit? Wala pa ako napapatunayan eh. Bakit ko dedepensa ang sarili ko? Wala pa ako napapatunayan. Ako nga ngayon may napatunayan na. Pero every time meron nagmamaliit sa akin, diyan sa mga comment box, hindi nga ako pumapatol eh. Hindi ko dinedepensa ang sarili ko eh. Unang-una, hindi ko kailangan. O hindi nila kailangan marinig pa sa akin. Alam ko naman sarili ko. Pangalawa, siyempre, naiintindihan ko na ang taong sinisiraan o minamaliit, inaangat yan eh, inaangat. Tsaka para sa akin, hindi ko pagmamalaki na, ay ako may resulta eh, ikaw wala. Dapat makinig ka. Hindi ko sasabihin yun. Masama yun. Pangit naman yun. Pero, kayo na humusga. Sino may karapatang magsabi ng ganyan? Yung may resulta, yung wala. Kung tutusin, may karapatan ang may resulta. Pero hindi ko talaga binibitbit sa utak ko yung karapatan ko na manghusga sa situation niya. Ako, nagpapayo lang. Nagpapayo lang ako. Pero hindi ako defensive dun sa mga mga bagay na basta may nang maliit sa akin. Doon ako natutuwa. Doon ako natutuwa. Kasi sa hindi nakakaalam po, sa previous company ko nung umalis ako diyan, wala akong sinabing hindi maganda. Basta umalis lang ako. Wala akong post sa social media na against. Kaya lang kasi yung mga taong pag hindi ka nakasama, kaaway ka na. So sa akin, tinanggap ko lahat yun. Hindi ka asenso, hindi yayaman yan. Although nagka-resulta ako dun. Hindi basta resulta. In 2.5 years, naka 8 million ako dun. So hindi na siya biro para sa akin. Kung meron man naka 100 million dun, naka 50 million, still 8 million pa rin yung sa akin. Okay pa rin ako dun. Sa isang kagaya kong franchise vendor, malaki na yun. 8 million to 2.5 years. Marami nang natulungan yung pera na yun. Success na sa akin yun. Sabi ko, kung minalita ko doon, tinanggap ko yun, hindi ko dinepensa ang sarili ko, hindi ko pinagmalaki. Hindi ko inangat. Ngayon, asan yung mga tao na yun? Nandiyan, somewhere, yung iba nasa ilalim ko. Di ba? Hindi ko alam. Yung iba, yung magpakita. Yung iba, hindi na sumali. Di ba rin nang huwag mag-live good. Huwag lang namin makasama yung Harold na yan. Bakit? Hindi naman nila ako kalaban. Ang kalaban nila, sarili nila. Bakit? Sila nagbitaw ng maraming salita. Sila ang nahihiya. Ako, wala akong bitawan. Accept lang ako na accept. Pero wala akong counter. Pero bakit ganun? Sila nangingilag, hindi ako. Sila nahihiya, hindi ako. Kasi, binanatan mo ng binanatan yung tao. Kahit hindi man sa salita, kahit sa isip mo lang, binabanatan mo yung tao. Isang araw, ikaw rin mahihiya dyan. Ikaw rin mahihirapan. Okay, so yun yung pananaw ko. Kaya ako guys, ang gusto ko lang i-share sa inyo lahat. Dito sa Live Good, maaaring nakikita nyo, sumasagot ako
sa mga mali na gawain. Maling gawain ng mga leaders. Kasi pagaling po kasi ako dyan. Kaya gusto ko kahit papano, may correct. May correct. Galing ako dyan eh. Dalawa company ng MLM, walang umangat. Walang umangat na networker, dalawa MLM. Malalaglag ang isa. Pumili ka lang na isa. Kasi malalaglag ang isa eh. Kahit sabihin mo, magdudual income ka. Hindi. Malalaglag, magsasuffer ang isa. Magsasuffer. Pumili ka na lang. Kaya sabi ko, kung pipili kayo, live good na lang. Bakit? Kaya nyo kumita ng malaking pera dito kahit isang account lang. Kasi yung mga pinasok nila, hindi ako magsasalita ng hindi ako galing. Galing ako dun eh. Ilang platforms na po nasalihan ko. Alam ko na po ending yan. Kabisado ko na, tsura pa lang ng website, business concept pa lang, kabisado ko na yan. Sabi nga nila, nagmamalaki, nagmamayabang. Hindi. Alam ko kasi yun. Alam ko. Ngayon, sabi ko, kung talagang naniniwala kang mali ako, hindi mo pa ngayon masasabi sa akin yan. Bumilang ka pa ng ilang panahon. Tsaka ka magsalita na mali ako. Huwag ngayon. Huwag ngayon. Okay? So, yun yung gusto ko sabihin sa kanila. Okay, ako, masasabi kong tama ako. Galing ako dun eh. Same concept. Kabisado ko yan. Hindi ako So, ako sa akin, aga-advise. Kasi lahat tayo gustong umasenso para sa pamilya. Kaya ako nag-a-advise, anong platform? Live good lang, guys. Live good. Live good lang, sapat na. Isang MLM lang sapat na. Pwede kang umasenso, pwede kang yumaman. Pwede mong matulungan lahat ng pamilya mo. Guys, dito sa Live Good, ilang months na akong tumatanggap ng malaking kita rito. Di ba? Hindi ko maisip, sino ba ako? Sino ba ako? Para bigyan ng ganong kalaking biyaya. Iniisip ko nga, sino ba ako? Wala nga akong formal training pag ako nagsasalita. Kaya lang eh. Sino may mga magagaling na trainer? Mga professional. Magaling sa English. Breathing? Wala akong breathing. Kulang. Minsan makakausap mo ako, harap-harapan. Wala lang. Hindi ko alam kung sino ako. Parang ordinaryo lang ako. Inaangat ng mga member ng Live Good. Siyempre, member ng Live Good yan. Kilala niyo ako at may achievement ako. Pero para sa akin, wala yun. Biyaya ng Diyos yan na lahat tayo magkakaroon yan. Una-una lang. Lahat tayo magkakaroon yan. Kung ano yung kinikita ko ngayon, kikitain nyo rin yan. Una-una lang tayo. Kaya walang taasan ng sarili. Maraming members ng Live Good. Nasa platinum pa lang, ang feeling niya successful na siya. Ang feeling niya, napakalaking tao niya na. Masyado na siya nagsasalita ng tapos. Nakala niya success na yung kinalalagyan niya. Platinum ka pa lang, Brad. Kahit diamond ka pa. Hindi pa success yan. Okay? Malalaman mo yan ka dumating yung point na marami ka na natutulungan ng tao. Marami ka na napag-diamond sa ilalim mo. Marami ka ng downlines na nakuha pangarap. Yan, pwede masabi sa'yo, successful ka na. Kasi marami ka ng natulungang tao sa ilalim na nabago ang buhay. Yan, pwede mo masabi, successful ka na. Pero yung ikaw pa lang ang kumikita sa team mo, hindi ka pa successful. Hindi ka pa successful. Pero sa akin, marami ka na natulungan, marami ka ng leaders na na-educate, marami ka ng leaders na na-duplicate ka, naipasa mo sa kanila yung skills mo, naturuan mo sila, doon masasabi success na yun. Successful ka na. Kasi marami ka nang nagawa. Marami ka nang nagawang successful. Para sa akin yun ang success. So ngayon, hindi ko pa masasabing successful ako eh. Kasi yung mga leaders sa ilalim ko, karamihan dyan, pumasok sa akin, made na eh. Ibig sabihin, magagaling na yan eh. Sa dating company pa lang nila, magagaling na yan eh. Pero nasa ilalim ko sila. Yung iba direct ko, yung iba second level ko, yung iba nasa ilalim na. So hindi ko masabi na magaling ako eh. Bakit? Magagaling na yan bago ko pa sumali sa Live Good eh. Ang tawag sa nangyayari sa akin, hindi magaling. Ang tawag sa nangyayari sa akin, bless. Hindi rin swerte ah, bless.
blessed lang po ako kasi hindi mo binigyan ako ng mga tao na hindi ko akalain saan galing yan. Hindi po sabihin porke nauna ako, hindi rin. Marami akong kasabay nung February 10. Maraming nag-join ng February 10, hindi lang ako. Maraming invite si Coach Noel, hindi lang ako. Maraming direct si Kuya Noel. Di ba? Ibig sabihin, wala sa una-una. Blessed lang talaga ako. Blessed lang. Kaya lagi akong pinagpapasalamat sa Diyos yan dahil sino ba ako para bigyan niyo ako ng ganitong blessing? Di ba? Araw-araw nagpapasalamat ako eh. Ngayon ko lang na-realize, dati, ang kinikita ko isang buwan, 5,000, 10,000. Di ba? Ganyan lang kinikita ko eh. Tipid-tipid kami sa pagkain. Walang pambayad na ganito, walang pambayad na ganito. Guys, maraming yayaman sa Live Good. Napakarami po. Ang kailangan lang dito, maging deserving ka. Kailangan maging deserving ka. Ihanda mo sarili mo. Deserve ko ba? Deserving na ba ako? Ano ba yung kulang sa akin? Teka, tamad ba ako? Teka, may attitude problem ba ako? Teka, di ba ako marunong mag-serve? Hindi ko ba alam ang marketing plan? Alam ko ba kalikutin yung dashboard? Kaya ko ba siyang ituro? Consistent ba ako? Ikaw na magtatanong sa sarili mo. Pag nasagot yan, pwede mo sabihin, deserving ka na. Hanggat hindi mo masagot sa sarili mo, hanggat nag-iisip ka, kung yes or no, alanganin ka pa, kung talagang consistent ka, determinado ka ba, hanggat hindi mo pa nasasagot yung sarili mo, may kulang. Para sa akin yun may kulang. Kasi ako, everyday, pagising sa umaga, siyempre magdarasal muna. Bubuksan ko yung cellphone. Ang mindset ko, baka may nag-chat eh. Baka may nagtatanong eh. Laging ganun eh. Baka may nagtatanong eh. Kawawa naman eh. Di ba? Mga taong gustong kumita eh. Gusto ng pangunawa, gusto ng ma-assist mo sila. Hindi ko pinalalampas eh. Ayokong lumampas yung oras, araw. Kaya nga pag bumabiyahe ako ng malayo, ayoko talaga bumabiyahe ng malayo eh. Kasi marami akong hindi nasasagot sa messenger. Napupuno. Naaawa ko sa mga tao na maghapon naghihintay ng sagot ko dahil nagdadrive ako, hindi ko masagot. So, yun yung mindset ko hanggang ngayon. Minsan, pagod na yung mata ko, nahirapan na. Sabi ko, baba ko na muna cellphone. Pagod na ako. Pero maya-maya lang, minuto lang binilang, dadamputin ko na naman cellphone. Sabi ko, titingnan mo na, baka may nag-chat ng importante. Ang importante. Ang ganon. Pa-message request, sisilipin ko yung message request pag may importante ron. Bubuksan ko yan, kahit sino pa yan. Kahit magla-like man lang ako para mabuksan yung messenger namin. Para kasi yung mga message request, hindi mo makikita, di ba? Pupunta ka ba doon sa isang So, gusto ko sa hanggat maaari, buksan ko lahat eh. Kasi isang araw, pag umasenso yan, ikaw ang dahilan. Downline mo yan o hindi mo downline yan. Pero ako ang dahilan kung bakit siya natuto. Ako ang dahilan kung bakit siya lumaki. Ako ang dahilan. Isa ako sa dahilan kung bakit siya nakapag-start, nakakuha ng momentum dahil sa konting tulong, konting advice, konting assistance, so konting guide. Makapag-contribute man lang ako dun sa success niya. Di ba? Para masasabi ko sa sarili ko na deserving na ako. Deserving ako sa biyaya na binigay mo sa akin. Kasi pinaninindigan ko, Lord, na kaya kong maging blessing sa lahat. Yun yung pananaw ko, guys, Sana hindi naintindihan. Yun yung pananaw ko. Kasi sinong Harold Pangan to? Hindi naman ako magaling sa networking eh. Natututo lang unti-unti, little by little lang. Diba? Failure ako eh. For 20 years, failure ako sa network marketing. So, sa akin na lahat ng skills. Ang kulang lang pala, attitude and character lang pala ako lang. Maraming hindi alam. Maraming leaders ngayon, nasa platinum na, nakikita ko yung attitude nila eh. Sabi ko, malayo ka pa, iho. Gusto kong ganunin, pero ang yabang na dating, di ba? Hindi ko masasabi. Pero sa isip ko lang, malayo ka pa. Huwag ka munang malula
sa tagumpay ng platinum. Oo, nagto 200,000 ka, nagwa 100,000 ka. Huwag ka munang malula dyan. Huwag ka munang umere. Huwag ka munang magbitaw ng mga salita na akala mo, magsasalita ka na ng tapos. Huwag muna. Huwag muna. Fernan Santiago nga, mare. Hindi naman nagsasalita ng tapos. Magkano na kinikita. Di ba? Dapat alam natin. Alam natin yun. Maraming Pilipino o network marketer, hindi alam yun. Kumita lang ng konti, hindi mo na maabot. Iba na yung, ewan ko, basta, nakikita ko eh. Nakikita ko. Ilan yung nakikita ko, ilan. Minsan gusto ko sagutin, kaya lang ayoko, mayabang eh. Pag sinagot mo, wala ka pa napapatunayan. Wag muna. Hindi pa bagay sa'yo yung mga statement na yan. Hindi pa bagay sa'yo yan. Wala ka pa napapatunayan. Simula ka pa lang. Pwede pang bawiin yan. Bakit? Galing ako dyan eh. Sa previous company ko, oo, naka 8 million ako. Almost 10 million nga eh, kung tutusin eh. Pero hindi ko makita sarili ko, successful ako eh. Bakit? Nagsisimula pa lang ako noon eh. Binawi nga, di ba? Dahil maraming mali, maraming kulang. Hindi naman totally binawi. Although hindi ko pa mararamdaman yun na successful na ako doon. Dumating ako sa Live Good from zero knowledge, zero money. Wala akong pera nun. Hindi ko dinala sa sarili ko na ako si Harold Pangan sa previous company, director 1 star. Hindi ko dinala yun. Hindi ko binitbit sa utak ko yun. Ang bitbit ko, isang Harold Pangan na nagtitinda ng tubig, na-invite sa Live Good. Magsisimula ako from zero. Maraming leader ngayon, hingi-hingi ng support. Ako, never ako humingi ng support. Pati pang member, hinihingi pa, hinihiram pa. Ako hindi. Gagawa ko paraan, maka-member ako. Kahit sabihin mong, Harold Pangan, i-member na kita, sumali ka lang sa akin. Ako magbabayad sa'yo. Di na. Pag gusto ko yan, hindi issue ang pera. Kaya ko ipangutang yan pag gusto ko. Di ba? Ang dami nagre-recruit sa akin eh. Dito ka. Gawin ka namin ganito. Hindi. Pag gusto ko, sasali ako. Kahit walang offer, sasali ako. Pag gusto ko. Kasi, para sa akin, ang Diyos ang mag-aangat sa akin. Pag deserve ko. Kaya, wino-workout ko talaga yung sarili ko. Nag-i-invest ako sa sarili ko. Learnings, skills, attitude, character, wisdom. Diyan ako nagpo-focus. Yung maturity para sa paano mo i-handle yung mga situation na parating pa lang. Maraming parating na situation eh. Gaya ngayon, daming mga nangyayari. Paano ko i-handle as a leader ng team ko? Paano ko didepensa ng team ko? Paano ka magiging matapang? Sagutin yung mga ganyang issue. Diba? Kasama yun eh. Kasama yun kung talagang inahanda ako ng sarili ko doon. Siyempre, marami pang ibibigay na blessing eh. Dapat, marami, sabi nga ni, sino ba nagsabi no? Spider-Man ba yun? Great power. Okay na magtuloy. Diba? May responsibility kasi lahat ng hinihingi natin yan. Ano mauuna? Power o responsibility? Kailangan makita mo na responsible ka eh. Responsible ka muna. Kailangan makita mo na yan. Napagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Pagka sa maliit pa lang, hindi ka na pagkatiwalaan, wag ka nang maghintay, wala nang kasunod yan. Kasi nagsisimula ka pa lang, lumaki na ulo mo. Nagsisimula ka pa lang, hindi mo na kayang i-handle yung team mo. Nagsisimula ka pa lang, emotional ka na, immature ka pa, hindi ka nadadagdagan. Kasi ang tingin sa'yo ng nasa taas, anak, hindi mo pa kaya. Diyan ka lang ha, hanggang diyan ka lang muna. Pag kaya mo na. Ganun yung pananaw ko ha. Pero kung mali ako, huwag nyo nang isipin yung mga sinabi ko. So, siguro, yun lang po. Kanina, hindi ko alam ano sasabihin ko. Sabi ko, nagdasal lang ako, bahala na kayo, ano sabihin ko. Kung ano lumabas sa bibig ko, yun na lang. Kasi lahat ng training nandyan eh. Nakalatag na lahat ng training. Lahat ng mga member ng Live Good na mga
magagaling na networker, nandiyan na lahat eh. Naglalatag na ng magagandang training materials. Ano pa ilalatag ko? Nasabi na lahat ng training. Siguro yun lang yung masashare ko sa inyo. So, yun lang po siguro. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Thank you po. Wow, thank you, Coach Harold, talaga. Nakaka-inspire kasi napaka-simple yung sinishare nyo ngayon, pero ang lakas ng impact sa amin eh. Napakalakas ng impact, Coach. Ikaw yung isa sa mga dahilan soon sa amin kung kami magra-rank up sa pwesto mo ngayon, talagang in-honor namin kayo. Dahil darating yung time kung kailan kami deserve. Antayin po namin yan. So, napaka-low-key na diamond, rank, attitude, character, learning skills, nasa sayo na lahat, Coach. Okay? So, Coach Dennis, thank you so much, Coach Harold, ha, sa pagbigay ng generous time sa amin, ha. Thank you so much. So, yun po, kailangan natin yung relasyon natin sa ating poong may kapal, no? Hingin po natin na kailan tayo magiging deserving, no? So, ang importante po yung attitude, character, and skills, no? So, inaayon po yun sa ating mga, inaayos po yun according sa ating mga intentions. So, kung hindi ka pa muna deserve. So, hindi pa maayos yung intention, hindi ka pa deserve. So, isa po sa basihan po ni Coach Harold, yung help your downlines to get what they want. So you get what you want, no? So yun din yung successful sa kanya, yung maraming natutulungan sa downlines niya na nabago ang buhay. So yun po yung successful sa kanya. Sabi ko nga, like sa akin, sabihan ko si Coach Harold na, Coach, you are blessed, Coach. So happy anniversary po pala sa inyo bukas. Happy anniversary, Coach. So, sabi nga ni Diamond Coach na maraming yayaman sa Live Good. Pero kailangan baguhin natin ang ating sarili. Kaya kailangan natin maging deserving, lalo na sa ating Panginoon, no? So, for things to change, you need to change, no? So, Coach Harold, maraming salamat po. You humble us down. So, grabe, punong-puno po tayo ng kaalaman. Isang siksik, liglig at umaapaw na learnings sa ating lahat. I-treasure po natin ito, no? Please master the process sa ating system, no? At madali na lang po lahat. If you master the process, you can repeat the result, no? So maraming salamat sa mga coaches natin. Maraming salamat sa daming learnings and natutunan natin tonight, no? Sa mga attendees po, mga business partners, maraming salamat. Lalong-lalo na sa mga coaches na nandito sa training. Kahit busy, andito po kayo. Coach Jana, baka may idagdag po kayo.